Eto nakakaawa 'to. Alam niyo kasi eto, yung anak si Emmanuel 'to, yung anak ni Kim Atienza na dumanas ng depression, matinding depression, hindi kinayanan ng bata. 19 years old, mga kapatid. Pero kahit na pumanaw na, putang ina 'tong mga DDS na 'to, mga siraulo talaga. Hindi na nila pinatawad. Alam niyo alam niyo ako, hindi na-realize ko, yung depression na 'yan hindi biro. Sinasabi lang simpleng kaartehan, ganyan-ganyan. It's all on the mind, hindi, hindi. 200 lang daw dumalo sa meeting ni Sarah, sabi ng friend ko dun. Wala pa nga yata. Tignan mo talaga, tignan mo yung ugali ng mga DDS. Imbes na manahimik na lang to give sympathy, to show sympathy to the family ni Eman. Ginamit pa yung nangyari kay Emmanuel Atienza para bumanat at ipagtanggol si Digong na naman. May ipapanood ako sa inyo, isang vlogger ng mga DDS na talagang walang aral. Oh, walang aral. Oh, eto. Mga buwisit talaga. Unang-una, makikondolence pa ako sa Atienza family, lalo na kay Kim Atienza, na namatay yung anak niya. Sana, Emma Atienza, masaya ka na sa heaven. Pero may sasabihin lang po ako. Kasi nung kinidnap si Tatay Digong, tapos napunta na sa Dahig, dinala sa Dahig, si Emma Atienza, sobrang saya niya. Sobrang saya niya na napunta si Tatay Digong doon sa Dahig. Galit na galit ba siya kay tatay? Kasi bakit ang saya niya? Hindi ba siya nasayahan sa serbisyo ni tatay na naging safe ang... Kailan naging safe ang Pilipinas? Paano naging safe? Yung mga mismong pulis ang pumapatay. Na dapat yung mga pulis ang nagtatanggol sa mga naapi, sila mismo pumatay. Dahil utos ni Digong. Kailan naging safe ang Pilipinas? Kahit papaano naging safe tayong lahat ng mga inosente. Takot yung mga... Safe yung mga inosente. Yung mga namatay, inosente. Yung mga pinatay, inosente. Paano naging safe ang mga inosente? Hindi ko alam kung tanga 'to, nagtatanga-tangahan lang 'tong babaeng 'to, pero sorry, gagamitin mo yung politika mo sa isang taong nawala dahil sa matinding depression? Alam ba niya pinagdaanan ng bata? 'Di tama na, kahit na sabihin natin, gun is gun, tapos na. Yung politika, patay na yung tao. 'Di ba? Respeto na lang, wag mo ng kung sa inyo mangyari yan, mamatay si Digong, tapakan ko pa mukha. Ano mapaparamdaman ninyo? Ano mararamdaman nila? 'Di ba? Hindi biro yung depresyon at hindi biro yung sakit ng pamilya. Okay? Addict na gumawa ng masama, mga kawatan. Sa edad niyang napakabata, hindi ko maintindihan bakit ang saya-saya niya na si Tatay Digong nasa Dahig. Pero kahit ano pa man, sana mamasaya ka na dyan sa heaven. Sana sumunod na rin 'tong vlogger na 'to. Yun lang masasabi ko. Tignan mo yung Sa ganun, magkaroon insensitivity ng mga DDS, 'no? Wala, 'no? Ang importante lang sa kanila sila. They don't mind kung ano yung nararamdaman nung patay na yung bata, hindi na niya kaya ipagtanggol sarili niya. Si Digong kaya pa niya ipagtanggol sarili niya. Kahit nabakbakan mo si Digong meron pa ring pagkakataon para magtanggol sa kanya. Ito kahit nabakbakan mo, hindi na niya maipagtatanggol sarili niya, eh. Helpless na siya, eh. 'Di ba, again, nandun ako sa mga biktima ng depression. So, I understand kung ano yung pinagdadaanan nila, and it is not a joke. Ang kailangan nila kalinga, pag-intindi. Ngayon, kahit na murahin mo si Eman, hindi na niya maipagtatanggol kanyang sarili. Not like Digong. Tadyakan mo si Digong, puwede ka pang gantihan. Ngayon eto, wala na. 'Di ba? O eto, isa rin sa pinakagago 'to, eto, Ganun.
Yeah. May papanood ako sa inyo mga kapatid. Ito. Okay. Larga. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan. Tama. Tama. At dapat din, may classrooms. Yes. Natatapos yung mga classrooms Yun. para sa mga kabataan. Kasi, ang Hindi siya dami, nakakatawa ha. Ayan na naman tayo sa tumatawa tayo. hindi nakakatawa. Maraming mga rehiyon, mga regions, na walang classroom ang mga bata. Nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So, it's very important Iba nga na... kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista Hi, Ma'am Linda. Hello. Mm. na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Maganda yung comment ni Vice Ganda. In fairness, maganda yung komento. Kasi bilang isang Pilipino, yung nagsasalita ka kung ano yung nakikita mo. Nagbibigay ka ng reaction, komentaryo tungkol sa nangyayari sa gobyerno. Yes, aminado naman, even the president, na nagkukulang ang serbisyo ng pagpapatayo ng classroom. Pero hindi lahat kasalanan ni BBM. Tama? Hindi kung bakit nagkukulang yung ang classroom sa DepEd at iba pang mga lugar, hindi dahil sa nagpabaya si BBM. May mga nauna pang mga administrasyon na hindi nagpatupad ng pagpapagawa ng classroom kasi maraming kadahilanan. Okay? Pero tignan ninyo ang komento nito. Ewan ko lang kung anong masasabi nyo rito. Sa street na, ano sila ni Marcos kanin ng manos payroll kailangan bakbakin natin ng mga kalaban nila Boss Ambi, Boss Marcos, di ba? Kung minsan ni Hart, kung saan naging governor, si Senator Escudero na asawa ni Hart, bakit kailangan pa masabihin na bulok? At bakit kailangan mong i-mention si Hart? Yun ba yung utos sa inyo? Na mahiya si Hart? May bakla. Pag lumunong ka, wag ka na manumbat. Bakla lang nanunumbat di ba? Ito, aminin natin. Kayo, huwag kayo maging plastic. Magkaaminan tayo rito. May naintindihan kayo? Nga, may naintindihan ba kayo? Ang ganda-ganda nga ng comment ko. Dahil nga dyan, nung napanood ko, ito comment ko. Sabi ko, next time sana ayusin mo pagsasalita mo. Hindi po kasi maintindihan. Sayang boss, parang okay naman yung PO point of view mo. Di nga lang talaga maintindihan. Wala namang mali dun sa comment ko, di ba? Gandang gabi, Sir BT. Ngayon lang sila may lakas mag-comment. Pero nung panahon, di ba tama naman yung comment ko? Maganda sana kung maintindihan mo eh. Pero wala akong naintindihan. Dapat sinulat na lang niya o di kaya nag-ano na lang siya. Habang gumagalaw yung bunganga niya, nandoon yung adlib sa screen. Ha? Naiintindihan mo yung namin. Yung amin, yung nga maintindihan yung amin. Hindi nga, kidding aside, okay? Ayusin mo para at least may matuto. Ang galing mang buladas nito. Ang tawag niya kay BBM ay bangag. Ang tawag niya kay Martin Romualdez ay tambaluslos magnanakaw pero wala pa napapatunayan, wala pang kaso naisasampa. 'Di ba? Iyon lahat pwedeng maging vlogger. Okay? Pwede 'yan. Lahat ng mga Pilipino pwede magbigay ng komento at least at totoo. Nung sa butuan si PBBM kahapon, nagsabi siya na ibababa na lang sa LGU ang budget ng classroom. Lahat po, actually lahat, infrastructures. At yun din ang kinibilibang ko kay BBM kasi mas malilesen po yung corruption. Bakit kanyo? Kapag LGU po ang nagpatupad, andyan po yung mga constituents nila to audit and to para ma-administer o di kaya ma-monitor nila yung mga nangyaring project sa kanilang locality. Not like ngayon, tulad nung nangyayari ngayon sa Lawag City. Nagbabangayan ang City Council at ng DPWH kasi yung City Council ng Lawag City, ang tagal-tagal na nagre-request ng mga listahan
mga proyekto ng DPWH sa Ilocos Norte, pero hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ang dahilan, hindi pa nagre-release ng mga listahan ang DPWH, mukhang may tinatago yata. Wala yan. Okay. Ang City Municipal Council pwedeng mag-audit. Tama. At saka yung tao na mismo. Oo, kasi dapat 'di ba? Ang rules ngayon sa mga infrastruktura nakapaskil diyan. Amount ng halaga ng proyekto, paanong klaseng proyekto, kailan nagsimula, kailan dapat matapos. Doon pa lang magsisimula na yung awareness para sa mga constituents o yung mga taong nasa lugar. Doon pa lang pwede na nag-o-audit kasi 'pag na-late 'yun, may problema na do'n. Sana nakikita mo rin habang ginagawa yung mga materyales na ginagamit, yung mga kagamitan na nilalagay. So, yung participation ng mga tao nandun, not like before na DPWH tago, hindi man lang pinapakita kung, paano paano nagkaka-bidding. Magugulat na lang tayo, may mga project na not knowing, hindi alam ng mga nasa LGU. Ngayon dapat LGU ang magpapatupad, dapat magkaroon ng, public consultation before na magkaroon ng, mga projects na ganyan. Tita Juana Twillie, hello, 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 hello. Ayan, dito na tayo. Ready na